So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, to be honest, nagulat ako sa nag-request ng battle na to. So kung napanood nyo kagabi yung review natin, ano ba yung kagabi? Archer vs Grey Matter. So, sa pagkakaalam ko, ang sabi ko doon, yun na yung huling battle, or I mean, ayun na yung huling request ni Boss David Michael Santiago. Pero, nung chinek ko kung sino yung nag-request ng battle na to sa pulo, it's Sakuna versus LRX. So, shoutout kay Boss David Michael Santiago. Utek yan, meron ka pa palang request na naiwan, at buti na lang ito yung nakita kong reviewin. To be honest hindi ko alam kung sino nag-request ng battle na to. Nakita ko lang siya na uy pulo. So I think sabi ko magpupulo muna ako. Dalawang battle lang naman yung request sa pulo netong mga pending natin. So sabi ko dalawang gabi na magkasunod dalawang battle sa pulo. Ayun na lang yung yun yung naisip ko. Then nakita ko ngayon lang mismo bago ko mag-start ng vid. Tignan ko kung sino yung nag-request nito. At ayun, David Michael Santiago. Puta suki! Shoutout, big shoutout sa'yo. At sana lahat ng request mo na na-review ko netong nakaraang week at this week, sana napanood mo yung lahat at sana nagustuhan mo yun. So ayun, huwag natin patagalin to. Sakuna vs LRX. Big shoutout kay David Michael Santiago ulit, at first time ko mapanood tong dalawang battle MC na to dito sa pulo, kaya pakinggan natin mabuti. Sa muna palakpakan Yeah. Nakarating na ako sa Pangpang, dala lampar at sulo, kaya maraming nakaabang na makikipagbuno. Di paramdam yung pagbadya, kala mahina na ko po. Kung sa bagay, mararamdaman mo lang yung sakuna pag dumating na sa pulo. Game! Ngayon nakarating na ako sa pulo. Si Tito Sherna naging una ko na critics. Kasi kakapasok ko pa lang, tinapadan agad ako ng lyrics. Tinapatan agad ako ng lyrics. Ngayon papakita ko sa camera na depende to, sir. Matagal ko na kasing basa yung flow mo, na parang teleprompter, o matagal ka nang basa. Kaya yung battle di mo porte. Kakapasok mo pa lang, bukas na ang pinto. Kakapasok mo pa lang, bukas na yung pinto. Bukas na yung pinto, Dre. Okay. Sa round 2, may isisiwalat ako ng mga linya mo, pre. Masisira tong lyrics na para bang nagahang na video okay. Sorry. Nagahang na video okay. At oo, inaamin ko sa pulo, isa ka sa magiging salot. Sa lahat ng MC dito, kaya mong balutin ng takot. Pero napag-alaman ko kung paano kang nakapasok. Tandaan mong iba yung magaling pinasok, sa magaling lang nagpasok. Oo, may duplicate ka lang, kaya nakapagbukas kandado. Ako nagpasa ako ng bid, kahit na medyo kabado. Tinupad ko yung pangarap sa sarili, pinangako. Ikaw tinupad niya lang yung wish mo na maging pandayo. Kaya LRX, bakit ngayon ka nag-press play? Kahit pang 2020 freestyle kaya ko na mag-slay. Tirahan ko mala Django, sigurado kada sipatan. Aabuhin ko yung litrato pagkatapos hindihan. Django, press play. Kantayin ni CL Arbes. Anong connect? Nag-wish ka lang pero di papampulo itong CLRX. Tayo mo ng bagat, pakinggan natin. Okay, so okay, sana yung umpisa ni Sakuna no? Paano ba siya i-pronounce? No, pero ayun, Sakuna. Ayun na lang, no? Okay sana yung intro niya, no? Yun nagustuhan ko yung mararamdaman mo lang yung Sakuna kapag nasa pulo na. So ang ganda nun, no? Maganda 'yun. Nagustuhan ko yung kung paano niya inopen yung round 1. Kaso hindi naging ganun ka epektibo yung sulat niya dito para kay LRX. Familiar sa akin yung LRX Di ko alam kung na-review ko ba siya sa Motus or what. Pero tignan natin. Baka pag nag-spit siya maalala ko. Pero ayun, Sakuna
ang ganda ng start kung paano niya inopen yung round 1, yung intro niya. Gusto ko yung mararamdaman mo lang yung Sakuna pag pag nasa pulo na or tumama na sa pulo. So ang ganda nun. Kaso yun nga, nagkaroon siya ng choke, stutter. So hindi naging ganun kalinis yung performance niya at hindi ganun ka effective yung napili niyang angulo para kay LRX. So ayun lang, ganun lang kasimple. Medyo ano to, hindi ganun hindi naging ganun kalakas yung concept or yung writtens ni Sakuna para kay LRX. Pero sayang kasi ang ganda ng intro niya, hindi lang niya nasundan. Yun lang. Yun na yun! Dagtom! Panauhing paglapag! Ayun, sabi na nga be, ano ko siya familiar sa akin yung LRX eh. Wait lang ha. Check natin sa channel. Check ko sa channel ko. Alam ko na-review ko itong na to. Itong Battle MC na to. Kalaban niya ata si ETC. Hindi ko na matandaan kung si ETC pero ito check ko. Saan na ba yan? Check natin. Uy. Check ko siya. Nag-iba yung nag-iba yung analytic ng YouTube. LRX. O yun nga, sabi na nga ba eh. So mali ako, sabi ko kanina sa umpisa ko, first time ko sila mapanood, pero sa LRX is na-review ko na siya laban kay ETC sa Nobilus 4 ng Motus, no. So ayun. Sabi na nga ba, parang familiar sa akin eh, no. Yung itsura niya familiar sa akin. Pero nung nag-spit siya, dun ko na na-confirm na oo nga, na-review ko na siya before. So ayun, pakinggan natin. Basag, hindi ko tsara tinidor bagamat sa aking pagdating kutsilyo malalaglag. Unang yugto makikipag Yamano ng mariin, ano pakiramdam? Kumapit sa patalim, talang dumadausdos para sa mga naniniwala lang aking pulbos. Jao de la Cruz, kuyom ng tadana sa Jawo, ngingiwi nilalakaram mo, marahuyo dito sa pulo. Kung tinubuan, may wagang umusbong, kaputi sa luntian. Luray aking mga magulang, Sakuna mapaminsala dulot niyan. Tandang pananong sa walang tahanan, sinisinsil mabato na katauhan. Pangit piraso, bitak na nagtalsikan, pinupunasan ng palad ni Hiraya. Kaya kumikintab, tumatahom hulma, gigit na, wagi sa gera. LR, ex-ko'y Wakanda, binubulaos malamlam na kuweba. Wag mangamba, kaharap mo yapoy na, bilanggo ng tangan mo lampara. Serbesa, solohista sa lamesa. Unang salang, basong pinupunan ang demonyo sa lupa. Sungay nakalitaw, unang tagay mong ihiitsa, pamatid ng aking uhaw. Wakas, tutuldukan, punyal pabaon. Sa'yo na yung ikot, sa kamay mo na ako titiklop chong. Time, pangalawang ba? Buwelo lamang sa balisong. Time yan, totoo na pa. Okay, so ito to be honest, alam niyo naman lagi tayong honest review, no? At lahat ng kung paano ko napanood yung battle, yun yung sasabihin ko, no? Ayoko mag-sugarcoat, ayokong pekein, no? So alam niyo na yan, ilang taon na tayo nagkakasama since 2022 tayo. So it's been 2 years. So alam niyo na kung paano ako humatol ng isang ganitong klaseng battle. So yun, to be honest, hindi ko masyadong maintindihan si LRX. Hindi dahil sa boses niya. Para sa akin yung boses ni LRX palaban eh. Alam mo yun, palaban, powerful, may pagka-greedy nga yung boses eh. Diba? Ganon ko siya na ano. Pero yung content, no? Yung content yung hindi ko talaga masyadong maintindihan or magets. Ayun yung pinaka
concern ko sa sa performance ng LRX. So I think magiging ganito si LRX from round 1, 2, 3. So kailangan ko nang i-advance na yung kailangan ko nang ihanda yung sarili ko sa mga bibitawan niya salita. Malay mo may isang linya doon na magustuhan ko. Pero yun, so far sa linis ng performance, doon na lang talaga ako mag-base. Yun, to be honest, bibigay natin kay LRX yun sa score na 8-7. The 8-6 or 7-6? 7-6. Kasi si Sakuna meron siyang mga stutter, may mga choke, 'di ba? So hindi rin naging ganoon ka effective yung mga ratings niya, yung concept niya. So 6 ko si Sakuna doon. Sa LRX naman, sabi ko nga sa inyo, hindi ko siya maintindihan, no? Hindi dahil sa boses niya. Yung boses niya is gusto ko palaban, powerful, greedy yung tawag dito. Greedy yung niya, yung energy niya, yung power niya. Kaya gusto ko yung boses. Kaso the concept itself, the writtens, hindi ko masyadong maintindihan yung pinupunto niya. So may pagka, I don't know, may pagka lyrical or may pagka left field something, pero yun lang naman. So yun, linis ng performance, doon lang ako nag-base. LRX ako doon. 7-6. Wala. Round 2 na! Tangina, round 2 na. I-expose ko na yung mga linya niya. At sasabihin ko na rin kung kanino niya kinuha. Para malaman natin talaga kung deserve mo ba talaga na mapunta sa pwesto na pinapangarap ng iba. Game ka na ba? Bara-bara. 1 taon na nakalipas. Huwag mo sabihin hindi. Yung battle nyo ni RB, inaamin ko yung laban matindi. Palasinan yung atake pero may nakakarinde na kaya pala lumakas yung linya at ideya sa kanya ka nang hingi. Tangina, kanino galing yung info? Nung zoning, kaming dalawa ni Sinay magkasama, sa kanya nang galing mismo. Tangina, Captain Barbell galawan pues. Ngayon ka magsisi. Mahirap akong kalaban. Akala mo ba easy? Kumuha sa borlongan tong Christian na Willie para magkakapangyarihan ng hiram ng bar sa CB. Tangina, kung mag-apoy ka wildfire, pues alalahanin mo lagi na maaawat yung wildfire pag tinapat na sa tsunami. O baka sabihin mo kaya malakas galing din sa sea. Tignan mo kaibahan. Kinuhanan mo siya ng linya, kinuha ko kasipagan. Masipag na empleyado na palaging focus, magaling man at veterano, maraming nabogus. Malinis ko nilang paso, may kasamang korchus, tong pinaligpit sa akin na trabaho, binigay na bonus. At binigay na bonus, tangina. Okay, may choke na naman siya dito. Kasi ako, yung sariling gawa, hindi matawaran. Ikaw hindi makagawa ng sarili, kaya ang ginawa, ipinangalan. Hindi mo ba naisip na pag dito mo ginawa yan, kung sakaling manalo ka man ngayon, sa kanya yung karangalan? Pwestong guns ko parehas, alam mo na delikado. Welcome to City of Gold, ito ay Eldorado. Ako pa nga lang kalaban, hirap na't depresado. Dinaig pa si Antonio Banderas sa pagiging desperado, desperado. Kaya bang bang sa ulo, iiwanan ko na breathless. Kung makaligtas ka man bobo, ikaw naman ay brain dead. Laslas sa lieg, sirit dugo itong headless. Ngayon anong pakiramdam na bitbit ka ng deathbed? Nabitbit ka ng deathbed. At last, kung gagawin mo lang yan dito, di mo mauuga sa pounds mo. Pues di mo namamalaya na ito ay ipo-ipo, pinaikot kita sa rounds ko. Kaya ngayon, alam nyo na walang mapapaikot tong sinungaling. Pag may malakas siya na linya, alam nyo na kung kanino nang galing. Time, round 2, pahinga natin. Puna nyo! Okay, so sayang. Ito yung hatol ko kay Sakuna sa round 2. Nakakapanghinayang yung round 2 ni Sakuna kasi maganda yung punto niya doon, no? Maganda yung napili niyang angulo para kay LRX eh. And alam mo yon, ang kulang na lang
para mas maging effective yung round 1 round 2 ni Sakuna is kung paano niya i-deliver ng convincing yon sa atin, sa nanonood, sa mga nakikinig at nanonood. And para sa akin, tinignan ko kung what if, no? Tinignan ko na what if na-spit niya na yung round 2 niya ng malinis. So, ganun ko muna siya tinignan. Tinignan ko muna kung paano kung walang choke, paano kung tuloy-tuloy yung punches, tuloy-tuloy yung delivery, 'di ba? Sobrang tindi nun kasi yun na lang yung pinakakulang ni Sakuna na napansin ko na kulang lang siya sa delivery, kulang lang siya sa mga effective na lines. Then pagdating sa round 2, andun yung effective na lines, andun yung concept, andun yung returns, andun yung, alam mo yun, na napunan ng round 2 ni Sakuna yung pagkukulang sa round 1. Kaso nga lang, may choke pa rin may stutter pa rin. So sayang nawalan ng bisa, no? Alam mo yon, nawalan ng bisa yung effective na returns ni Sakuna pagdating sa round 2 kasi nandun pa rin yung dapa at slip ups. Nagustuhan ko yon. Bakit? Kasi binrake down niya si LRX dito, parang in-expose niya na may nakaw na linya. Nagustuhan ko rin yung punto niya. Kaso nga lang, syempre, overall pa rin talaga yung titignan natin. And yun, hindi masyadong masyadong naging malaki yung butas ng choke, ng slip ups, ng stutter ni Sakuna para matakpan, kumbaga yung concept o yung returns ni Sakuna sa round 2 hindi enough para matakpan yung buong dapa niya sa round 2. So sayang, masyadong malaki yung butas kaya hindi niya, parang nabaliwala lang talaga, no, para sa akin. Pero ayun, sabi ko nga, kung na-spit niya yun ng maayos, mas matindi sana yun, mas malakas sana yun. So LRX, pakinggan natin. May malakas siya na linya, alam nyo na kung kanino nang galing. Tayo round 2, pakinggan natin. Una nyo! Puro panghusga! Astanggad ka bata-bata! Ako din naman gad! Zila! Mga referensya! Hindi totoo! Sa lason ata sumisip-sip! Puro bula! Ang lumalabas sa iyong bibig! Bungoy pulupok yutan! Bubuyog wigain! Makitid kang hardin! Sa'yo lang dadapo! Sa'yo lang dadapo! Sa'yo lang dadapo! Gutom! Kumakalam! Paanyaya pita! Ng laman! Pagkakasala katuwang! Sining na buhay! Normal lang puminta! Madudumit talaga kamay! Latalay! Tinik sa lalamunan! Hindi nga lang ikaw, kaduktong ng rosas sa aking dila. Maya mo, swapang, sige ngayon binigyan ng kaliwa, hingin pa kanan. Sa una, sa mundo ko lulusob. Atmosfera lang ng aking sansinoob. Nanlalansi, mga mata ng bagyo. Para lumanlani, mabibinbin ang todo. Habagat paghahambog, hindi mapataob punong umiindayog. Saranggola matayog, lipad mapapawi. Sa akin sumagi, mabubuli yung tali. Himagsikan ko punan, magaklas sa akin. Girian, binulyawan, sigaw ng pugad lawin. Kayong mangging, kulay kahoy na rin. At siyang dila balaraw sa talim, makipagkalansing ng sable mariin. Di ka makahiwa, alam ng manonood. Ang magapi ka, buo pa rin aking loob. Gabing mapanglaw, alab ng ibabaw. Sulumbughaw sa kandilang gunaw. Eksistensya mo kang hindi sayang. Para sa umaapuhap, nagsilbi tayong tanglaw. Tayo muling ba? Pakinggan natin. So yun, in-expect ko na yun, no? In-expect ko na yun. Sabi ko nga sa inyo kanina sa round 1, mukhang ganun yung magiging sulat or delivery ni LRX from round 1 to 3. So ako, I'm expecting na. So, hindi na ako masyadong nagulat sa round 2. Pero sa round 1 kasi, putang inang. Ang gulo no? Ito, real talk meron siyang slight na katunog pero para sa akin kasi mas naiintindihan si Zenlook kaysa kay LRX, no?
At saka, ayun, nasabi ko na. May at some point, katunog ni LRX si Zenlook, no, sa pagiging lyricism, no, pero sabi ko nga sa inyo, mas understandable si Zenlook para sa akin na siguro agree naman siguro kayong lahat na mas understandable si Zenlook kung paano niya gamitin yung mga salawikain, kung paano niya gamitin yung mga kasabihan, lahat 'di ba? Nagiging bala talaga ni Zenlook Then kay LRX naman, props sa pagiging lyrical, pagiging lyricism, props. Pero I think hindi ko siya ma-absorb ng buo no? Hindi ko talaga siya totally maintindihan kung ano yung pinaka real talk sige, i-bash nyo ako, walang problema, o kaya explain nyo sa akin kung ano yung mga sinasabi ni yung mga verses ni LRX dito, pwede nyo naman akong enlighten. Pero ako personally, ang dami na nating vids, ang dami na nating content, ang dami na nating review, no? At ito, lagi ko sinasabi sa inyo na kapag naiintindihan ko, explain ko sa inyo. Pero pag hindi, sasabihin ko rin sa inyo na hindi ko masyado naintindihan, hindi pa abot ng kakayaan ko na umintindi ng ganon. So, yun, tulad nito kay LRX, hindi ko siya masyadong maabot or siguro mas may explain to ng mga battle MC mismo. Pero, sa pagkakatanda ko, yung battle ni LRX kay ETC, hindi ko alam kung sino yung judge nung battle na yon. Hindi ko na matandaan, pero ang sabi niya, binoto ko si ETC kasi hindi ko masyadong maintindihan sa LRX. Parang ayun, no? Yun na mismo, battle MC na yun nagsabi nun. Pero, hindi ko na matandaan kung sino yun na, pwede natin balikan sa mga susunod. Pero ayun, performance na lang siguro magiging basis ko dito, and I'll go with LRX pa rin kasi mas, ayun nga, yung boses niya, yung delivery niya is mas powerful, kaya I'll go with LRX pa rin. Yun lang, no? Yun lang naman. And yun, 7-6 pa rin to para sa akin. So 14-12, round 3 Atin. Huling round. Maghanap ka na ng daan mo palabas. Dahil ang sasapitin mo sa akin ngayon hindi lang marahas. Sinadyang hinaan ko yung round 1 at round 2 sa ginawa kong palabas para mapamagnitude o signal. Alam mo kung ano yung mas malakas. Kaya kapit sa matatag, sa malapit ka maghawak. Patay na to sa sakuna sa pagsapit na magdamag, pero kahit makahakbang sa bracket makalapag, FT pa rin tong MC na nakahain sa hapag. Kasi kapag nakakasurums lang yung tugma gumagarbo kung saan saang mundo napupunta, pero tukil yung rango. Hindi man nanalo sa akin yun ang suspetsado, patay sa akin pag nakadikit itong si Super Mario. Sariling mundo, pues beast mode na di man mention. Papaulanan ko this eve na parang real world manipulation. Super Mario to ML, kita yung advantage. Yan ito sa upstage na kahit sa ang game kaya ko mag-upgrade, goddamn. Speed ko parang shithole, speed mo mala pistol. Baon sa lalim, baon ka sa akin, natapat ka pa sa sinkhole. Shotang ko mala Stephen, Ray Allen at Jordan. Dakdakan ko mala Griffin, rookie na pang all-star. At mamaya may aabot akong reseta sa'yo, wag mong iwawala dyan. How ironic na ako yung nagbigay kahit ikaw yung may RX sa pangalan. Gumaling ka naman, tangina, gumaling ka naman. Kaya pakialalayan, tumbangkay ibaon na. Masyado lang sayang kung maglamay ikahumpa. Tung nalubog sa ilalim, pakihukay iyahon na. Tung namatay sasako na, dapat lang isako na. Oo, dapat lang isako ka. Dapat lang isako ka, kaya parehas tiga Bulacan. Bukas na ang pinto, huwag ka sanang magpadalos. Bukas na ang pinto, huwag ka sanang magpadalos. Di mo kayan sa... isa pa. Bukas na ang pinto, huwag ka sanang magpadalos. Hindi ka man napahinto ng bawat mga galos, pero di mo kayang salaginto. Pats kung Titan, Malakronos. Kapag yung suntok naggiginto, asahan mong may malolos. Tayo mo din ba? Strongest round ni Sako na to. Strongest round niya. Kung naging ganun lang yung performance ni Sako na from round 1 and 2 na ganito kalakas, although sabihin natin may dapa pa rin sa performance, 'di ba? Kita naman 'di ba? May dapa pa rin sa
performance niya, meron pa rin slip ups, may choke pa rin. Pero kung sakaling ganito yung naging performance ni Sakuna sa first 2 rounds, possible na hindi naging ganong kalayo yung score na ibibigay ko eh. Kasi yun, unti-unti kong na-absorb yung mga verses ni Sakuna dito. Mas naiintindihan ko at mas natitimbang ko na mas malakas yung round 3 niya compare sa first 2 rounds niya. Kaya sasabi ko na ito yung pinakamalakas na round niya. So, kaya pakinggan natin si LRX dito. Siguro ito sabihin ko lang na if or kung sakali na nagkaroon ng dume sa performance si LRX dito, bibigyan natin kay Sakuna na yun. Okay, so pakinggan natin LRX. At pakinggan natin. Una nyo, ganyan ang ganyan. Huwag mo akong tinuduro, bata. Baka sa akin tumembwang pag ako na ng duro. Reagan! Di ba akro ka? Di ba? Dami humahatak sa akin, mapabilang sa akro. Kaso, hirap umuo pag naiisip miyembro, mga kagaya mong bano. Sasampalin na katotohanan tong katoto. Ganto magbaptismo. Total talo ka na lang din. Ngayon sumigaw ng capital L. Ulo, tatagpasin ng bolo. Dudukutin mata, iangat bungo pa akro. Paglalakbay banal, sinusuong unos yumayangaw. Di masalanta nakapaa, umilalim kay Regina Rica. Baliw sa katre, lumalangit-ngit alunig. Pangihele, elehiya iaawit. Patay na, dilat humihimbing. Ako'y bangungot, nananaginip ng gising. Nagbabawa, dunong paglaon. Wasto lang pagtama ng sauna. Panapanahon sa sapa anyo'y ligaw na marmol. Tubig kang sumasaluysoy na aking napuputol. Balintataw sa bahaw, Pandora sisidlan. Ba't yumuyo ko kada bugaw? Aral na mapupulot, kanya lamang tinatanaw. Nasa ugali kanyang kayupang, hindi kinalulugdan. Ito hayop sa galing, pag naganyo pabangkilan. Bumabagabag hangin, balahibong talahiban. Kalamidad pasaring, sa gunam-gunam. Ideya umulan, tanging alindahaw. Kidlat kumukulbit siyang nangingiliti sa unang dumadampi. Saigante, namumukadkad, hindi malupog. Sa lahat ng bulaklak, ako naiiba talulot. Humahalingin, lobo makipagpangil sa... Tangina, sa lahat ng bulaklak, ako yung iba talulot. Tanginang yan. Solid yun. Pinakamalakas din na round ni LRX to. Yun. So, yun. Medyo naiintindihan ko yung ibang part, or ibang lines ni LRX dito. Sa unang dumadampi, saigante, namumukadkad, hindi malupog. Sa lahat ng bulaklak, ako naiiba talulot. Humahalingin, lobo makipagpangil sa pangil. Sa akin, damay ang lahat. Kumagat na ang dilim, mamangha, kada parapo. Wasiwas signo, magikero. Sa'yo isinentro. Huwag magtaka kung biglang maglaho. Laho, paimakas. Tayo, palakpakan natin yung laban yan. Sorry. Yo! Tangan na, pinakamalakas din ni LRX yung round 3. Dikit sana yung round 3 pero lumayo na naman si LRX dito. So bibigyan ko ng 7 points si Sakuna sa round 3. Strongest round niya yon para sa akin. Yung round 3 niya is much powerful compare sa first 2 rounds. Then sa LRX from 7 points sa first 2 rounds, puta, bibigyan ko ng 9 points to. Solid, man. Ang dami ko naintindihan na linya dito. Nag-focus ako sa sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Sa round 1 pa lang sinabi ko na magi-expect ihanda ko na yung sarili ko sa mga maririnig kong lines ni LRX sa 2 and 3. And sa round 2, andun parang hindi na ako nagulat doon. Pero sa round 3, kahit na niready ko yung sarili ko doon, nagulat ako doon sa mga nagamit niya mga punchlines. 'Di ba? Hindi ko na iisa-isahin. Pero I think kung bibilangin natin, meron akong nagustuhan mga 4 or 5
na mga linya kasi mas naging malinaw yung punto niya dito, and props doon kasi nagustuhan ko yun. And para sa akin, strongest round niya yung round 3, 9 points yun. So 9 to 7, that's 23 for LRX, 779, 23, tama, di ba? Si Sako na naman is 6, 6, 7, 19. So 23 to 19, all 3 rounds iboboto ko si LRX dito. Pero sayang yung round 3 ni Sakuna, or sabi natin sayang yung buong battle ni Sakuna, first, second, third round, kasi hindi niya naitawid ng malinis. Pero tayo na props sa round 3 ni Sakuna, yun yung strongest round niya. Kay LRX naman, at to be honest, ulitin ko lang, hindi ko masyado talaga maintindihan yung first 2 rounds. Pero pagdating sa round 3, nagkaroon naman ng na-enlighten naman ako sa ibang mga verses. Nagusto at dihamak na nagustuhan ko yung mga pinupunto niya doon at kung paano niya ginamit yon bilang sandata sa battle. Kaya, props. All 3 rounds, LRX, 23 to 19. Yun lang. Pulo Rap Battle League Armageddon 2 dito sa Rap and Rag Hip Hop Floating Pulo Magingay. Maraming salamat Black Manila sa at ang boto ng Horado 3-0 para kay LRX. Idol. Andros. Ayun, yo Andros, Merry Christmas muna kahit 80 years ako. Ayun, Goyoto, LRX, all 3 rounds. Kita naman na mas lamang siya. Ang ganda nung round 3 ni Sakuna. Sana kung naging consistent yung ganun niya, siguro mas dumikit pa yung laban, o baka may mga rounds. Diba? Parehas kami ni Andros ng tingin sa round 3 ni Sakuna. Nasabi ko kung ganun kalakas yung 1-2 niya, possible na dumikit pa talaga. So, yun. Props kay Andros. Pa siyang nakuha. Tapos, props kay LRX, bagong style dito sa pulo, tapos ang ganda ng mga choice of words niya, tapos yung boses niya, sarap panoorin ng panoorin, yun lang. Ayun, Baltz, binoto ko LRX. Grabe yung paglamon niya nagamit karakter niya. Yun, LRX binoto ko. Siguro punchline sa accuracy, tapos yung sa aggression. Ang ganda nun ginawa niya. Ayun, LRX 3 rounds. Okay, so yun lang, no? Hindi masyado na-explain sila Critical tsaka si Baltz. Pinaka nag-explain lang si Andros, and props doon kasi yung kung ano yung naging explanation ni Andros, ayun din yung sinasabi ko, no? Na kung yung round 3 niya is katulad ng 1 and 2, possible na dumikit, or baka nga possible na may makuha pa siyang round. So, yun lang naman. And yun, end na natin agad tong yung vid. So, shoutout ulit kay David Michael Santiago. Sana nagustuhan mo yon. Nagulat talaga ako dito kasi na ikaw pala yung nag-request. Kaya big shoutout sa'yo. Sunod-sunod yung mga battle request mo na na-review natin ngayong week or ngayong November-December. So sana nagustuhan mo yun. So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.